sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible
natin dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Naririto po tayong muli. Ang programang sa inyo po ay naghahatid ng pag-asa, naghahatid ng mga kalakasang espiritual, paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Sa Diyos walang imposible. At ito inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na muli ay nag-aanyaya sa inyo na tayo po'y magsama-samang magbulay-bulay at magnilay-nilay ng salita ng Diyos. At ngayong umaga mga kapatid ay sama-sama po nating damhin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya at pagpapala sa pamamagitan po ng ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ha? Kaya sa lahat po ng mga natutulog pa diyan, gising-gising na po mga kapatid, oras na para paglingkuran ng ating Panginoon Diyos. Muling magpasalamat tayo sa isang buong magdamag na tayo po ay sinamahan at ginising ng Panginoon sa umagang ito. Ba ng buhay na mapayapa ang landas mo. Isang panibagong umaga ang muli ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos upang muli maranasan ang kanyang kabutihan. Ha? Praise God! Isang mapagpalang gabi po mula po sa Canada sa ating mga kapatid na nakasubaybay palagi at araw-araw po na hindi po nagsasawa na makinig ng salita ng Diyos. Ito pong mag-asawang Brother Israel and Sister Marilu Quinto. Isa pong mapagpalang hapon o gabi diyan sa inyo at sa inyong anak na si Chelsea. Ha? Lalapit sa Diyos walang. And good morning din po kay Brother Neil Priancia Tiama. Isang mapagpalang umaga po sa iyo kapatid at sa iyong buong sambahayan. Gayon din po sa ating kapatid na si Brother Lloyd Nebres. Sabi niya, good morning Pastor Manny. Thank God for this perfect day, for our God who made this. This is perfect. Praise God. The earth is the Lord and the fullness thereof. Hallelujah. Praise God. Yan ang kanyang word of the day kay Brother Lloyd Nebres. Ganun din sa iyong may bahay na Sister Aida at sa iyong mga anak na sina Loida, L.A. at Adrian at sa iyong mga apo na sina Liza at EJ. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Rose Tasipit at ganun din ang kanyang asawa na si Brother Romy Tasipit at ang kanyang mga anak na sina Ruby Rose at Ruru. Ganun din po mula po sa CAA, binabati natin ang isang mapagpalang umaga. Sabi niya, mapagpalang umaga sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang S-Dwin. Yan po'y galing po kay Brother Max Arsado Tapulaw at gayon din po sa iyong mga kasamahan dyan, si Brother Max ha. Sa inyong tahanan, sina Donna, Diane Lee, Daryl at Russell, at gayon na rin sa iyong mga apo na sina si Kaina, Pen at Ken. Nais mo ba ng buhay? At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga si Nanay Meding Soribio. Praise God. Good morning, Nanay Meding, at sa iyong asawa na si Tatay Marino. At gayon na rin po kay Brother Obet Soribio at kay Dayan Soribio at sa iyong mga apo na sina Hart at Bob at Bimbi. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya. Good morning din po kay Brother Fred Lopez at gayon din sa kanyang may bahay na Sister Lori at gayon din sa kayong mga anak na sina Angel Jello at ang iyong apo na si Liza. At good morning na rin kay Nanay Letty Ignacio, ha? Nais mo ba? From Cavite, binabati natin ha, Sister Lisa Villarico. Gayon din ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang mga anak. Ha? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Nadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Sabi naman ni Sister Neng, praise to the holy name of Jesus, a blessed Friday morning, Pastor, and to all brothers and sister. Yan ay galing kay Sister Ningning at sa kanyang asawa na si Brother Francis Ragasa at sa iyong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan at gayon na rin sa iyong manager na si Prishan. At isang mapagpalang
gabi naman po, hapon kay Sister Mems Tapulaw mula po sa Canada. At gayon din sa iyong mga kasamahan dyan, ha, Sister Mems, kina Diana at JR, at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Binabati na rin kasabay ni Sister Mems ang kanyang kababayan mula sa Canada, Sister Chiki Nadia. Isang mapagpalang gabi po sa iyo, kapatid na Chiki, at sa iyong asawa na si Brother Edson, at sa iyong mga anak na sina Isabel, Nads at Jed, at ganun din kay Leia. Nais mo ba Alright, good morning din po kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nap Dorano na nasa Cebu ngayon, at gayon din sa inyong anak na si David Borinaga. Praise God. Ganon din po, binabati rin natin ng isang mapagpalang umaga, Sister Cecil Kalinawan ng Bacoor, Cavite. Sabi niya, blessed morning, Pastor, and to all brothers and sister. Praise God. Good morning din sa iyo, Sister Cecil Kalinawan, at sa iyong dalaginding na anak, ha? Praise God. ay magtitiwala sa Diyos? Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, si Nanay Carmen Saumido ng Woodwinds. Praise God. Soldier Force, Bacoor, Cavite. Ganon din si Tatay Nick Saumido. Isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Myra Kiyoge. Hallelujah. At sa iyong buong pamilya, Sister Myra Kiyoge. Hallelujah. Salamat po sa inyong panunood. Diyos, walang imposible. At mula naman po sa Baras, Rizal, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Grace Pinesan. Gayon din ang iyong asawa at ang iyong mga anak at ang lahat ng kasamahan nyo dyan sa inyong tahanan mula po sa Baras, Rizal. And from San Nicolas, Bacoor, Cavite, Sister Elena de los Santos, good morning to you, my dear sisters, at sa iyong mga anak at sa iyong kapatid. At ganun din sa iyong asawa, ha? Praise God. And from San Pedro, Laguna, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Bob Yuson Atendido, at ang kanyang may bahay na Sister Becky Acuña Atendido, at ang kanilang mga anak, at ganun na rin ang kanilang mga apo na sina Ali at Ado. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. And from Baras, Rizal, good morning to you, Sister Rachel Pinesan Robles. Praise God. Sabi niya, maraming salamat po sa prayer lagi. Dinidinig po ni God ang hiling ko. Amen to that. To God be the glory. Ha? God is good. Hallelujah. Ang landas mo ay nais mo. And from Canada, binabati natin ang isang mapagpalang hapon at gabi ang ating kapatid na Sister Rosemary de la Cruz at ang kanyang asawa na si Brother Gilbert de la Cruz. Gayon na rin po ang inyong mga anak, ha? Nalig sa Diyos, walang imposible. And also to Engineer Dan Saumido ng Bacoor, Cavite. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Engineer. At sa iyong may bahay na si Jasmine at sa dalawang mong binatilyong anak, ha? Praise God. Hallelujah. Diyos, walang imposible. Bueno, tayo po ay dadako po sa ating pong panalangin ngayong umagang ito. Muli anyayahan po natin ang kanyang banal na espiritu na tayo po ay pangunahan at gabayan at turuan sa kanyang mga salita. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dakilain, itataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na hahawik ng biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay labis na nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat kami ay biniyayaan ninyo ng isang panibagong umaga. Nagising ang bawat isa sa amin at muli ay nasilayan ang ganda ng araw upang sa gayon ay aming patuloy na maranasan ang iyong
proteksyon, ang iyong biyaya, ang iyong kalinga sa amin sa buong araw na ito. Diyos, amin pong idinadalangin sa iyo ang aming paglilingkod na gagawin sa umagang ito. Sa amin pong sama-samang pagbubulay-bulay at pagninilay-nilay ng iyong mga salita, ang aming hiling ay ang iyong banal na Espiritu ang sa amin ay manguna. Kayo po ang magsalita para sa bawat isa. Kayo ang magsilbing guro at patuloy o Diyos na ipaunawa po ninyo sa amin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. At sa araw na ito ay amin pong sama-samang aangkinin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay sapagkat ang salita mo ay hindi dumarating sa amin sa isang simpleng salita lamang, hindi. Ito ay laging mayroong taglay na kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya maraming salamat sa umagang ito na muli ang aming mga panalangin ay iyong katatagpuin at patuloy o Diyos na pagpapalain ang bawat isa na nakatutok at nanonood sa araw na ito. At sa gayon o Diyos ay magamit po ninyo kami para po sa ikalalaganap ng iyong mga salita. Turuan po ninyo kami o Diyos na magbahagi ng iyong gawain sa lahat ng aming mga kaibigan, mga kakilala, kapitbahay, upang sa gayon ay maganap at matupad po namin ang iyong kalooban na ang ibig po ang lahat ng tao ay makarinig ng iyong mga salita. Ako na iyong lingkod muli ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan, nagpapakumbaba at humihingi Panginoon ng kapatawaran sa anumang kasalanang nagawa upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap ang aming paglilingkod na gagawin sa umagang ito. Makatiyak at makasiguro kami na walang anumang balakid at hadlang sa aming pagsamba sa iyo sa umagang ito. Salamat po Diyos. Ngayong umaga, kayo ang maluwalhati at kayo ang maitaas sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah, Hallelujah, praise be God. Binabati natin ng isang umaga si Sir Rachel Pinsan Robles. Praise God. At gayon din ang iyong buong pamilya. At gayon na rin po si Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, isang pagbati rin po ang ating pinahatid kay Brother Luisito Miquiyabas at sa kanyang may bahay na si Ate Eloy Labis Miquiyabas. And from Ligas, Bacoor, Cavite, isang mapagpalang umaga kay Sister Emmy Diaz at ang kanyang mga anak na nagwo-work from home kina Jonah, Ivy at Reg. Praise God. At mula naman po sa Dasmariñas, sabi niya, Good morning world. Blessed Friday morning everyone. Yan ang pagbati sa atin ni Sister Norma Ablas. Praise God. Hallelujah. Blessed Friday morning, Pastor TGIF. Thank God it's Friday. Happy weekend. Yan ay galing kay Sister Emmy Diaz. And from BF Resort Drive, good morning, a blessed Friday, Pastor. Ganon din po sa iyo, Sister Becky Garcia, at sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. At mula naman po uli sa Baras Rizal, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Ginger Robles, at ang kanyang apo na si Kyla Shanti, at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang tahanan. Pagpalain ng Diyos ang inyo pong panonood ngayong umagang ito. Ha? Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Sa kasalanan. Well, mga kapatid, ay tayo magpapatuloy na po sa ating pong pagtatalakay. Naroon pa rin po tayo sa ating pong topic, sa ating paksa na The 7 I Am of Jesus, na kung saan ay nakapagbahagi na po ako sa inyo ng 4 na I am. No po, ibinahagi ko po sa inyo ang I am the bread of life. I am, ano pa ba, sumunod doon sa I am the bread of life. Praise God. No, 3 po yung aking naibahagi sa inyo kahapon mga kapatid ha. Purihin ng Diyos, and I am the light of the world. And then kahapon po ay ibinahagi ko po sa inyo yung I am the good, I am the door, and I am the good
shepherd. So, 4 na po ang akin pong na-share sa inyo. May natitira po pa ho tayong 3 I am. At ang 3 ito ay sisikapin po nating matapos ngayong araw na ito, mga kapatid. Dahil alam naman po ninyo, ang ating programa bukas ay iba po. Praise God, iba ang format natin kapag kaaraw po ng Sabado. Pagka-araw po ng Sabado, tayo po ay nasa programa ng awit, panalangin at pasasalamat, na kung saan tayo po ay nakaririnig ng mga awiting makalangit mula po sa mga lingkod ng Panginoon Diyos, at tayo po ay nananalangin sa lahat ng mga kahilingan ninyo, at may mga kapatid tayong nagpapasalamat, nagbibigay ng kanilang pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Yan po ay tuwing araw po ng Sabado. Purihin ang Diyos na buhay. So tayo po ay magpapatuloy para po sa ikatlong bahagi ng I am statement, no? Praise God, ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, mga kapatid, ang inyong mga gamit, Bible, lapis, papel, marker, at mga kagamitan po ninyo habang kayo'y umihigop ng mainit na kapit, kumakagat ng isang mainit na pandesal. Praise God, napakasarap na tayo po ay nag-aaral at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Isang oras lamang po kayong titigil muna sa inyong mga gawaing bahay, o habang kayo'y nagwawalis, habang kayo po ay nagpupunas-punas diyan, ay nakikinig at nanonood po kayo. Praise the Lord, hallelujah. Pero mas maganda na yung nakasentro, nakapokus po kayo na wala kayong ginagawa, upang sa gayon ay lubos po ninyong maunawaan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. At huwag kalilimutang makipag-engage na po, praise God, mag-comment po kayo, hallelujah, share your insight, ang inyo pong mga saloobin, praise God, napaka-importante rin po ng inyong bahagi sa gawaing ito. Hindi po ako lamang po ang magsasalita, gusto ko rin pong marinig ang inyong mga saloobin sa umagang ito. At huwag kalilimutang i-share ang ating pong gawain, magbahagi ng ating gawain, mga kapatid, at sa gayon ay lagi nating isa sa pamuhay ang anumang ating pong matututunan sa umagang ito. Praise God. So umpisa na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Nasa 5 na po tayo sa mga 7 sinabi ni Jesus na ako ang mga pahayag na ito ng ating Panginoong Jesus ay matatagpuan po natin muli. Ang lahat ng ito ay ating binabasa at kinukuha lamang po sa aklat ni San Juan, sa Ebanghelyo ni Juan, sa Gospel of John. At ito po ay matatagpuan po natin sa talatang 25, kabanatang 11. John 11:25, na kung saan ay sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. I am the resurrection and the life. Panglima po ito. At ito po ay sinabi at naipahayag ng ating Panginoong Hesus noong mga panahon na si Lazaro na kanyang matalik na kaibigan ay namatay. Praise God. Narinig at nabalitaan ng Panginoon. Sabi roon sa verse 6 ng John chapter 11 verse 6. Pakinggan po ninyo, sabi rito, nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, ang tinutukoy po rito ay si Lazaro na kanyang matalik na kaibigan. Siya'y tumahang 2 araw ng panahong iyon sa dating kinaroroonan niya. So, ito po ang pahayag ni Jesus, no? Praise God. Narinig niya ang kanyang matalik na kaibigan ay may sakit, ngunit sa halip na agad-agad ay magpunta siya because it is a matter of life and death. May sakit po na kanyang ikamamatay, Praise God. Pero ano ang nangyari? Ang sabi po rito, si Jesus ay nanatili muna ng 2 araw pa. Parang walang sense of urgency ang balitang nakarating sa kanya. Hallelujah. Kaya nga, praise God, ipinaliwanag niya upang sa gayon ng kanyang mga alagad ay hindi magalumihanan, hindi maguluhan dahil naguguluhan sila. Bakit ganoon? Emergency ay hindi agad nagpunta ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya nga doon sa verse 4 ng John 11, binanggit ng Panginoon sa kanyang mga alagad para maalis yung kanilang para mawala yung mga naguguluhan nilang mga isipan. Praise God. Ay binanggit ng Panginoon, sabi niya, para sa kaluwalhatian ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niya.
Ang sabi rito, ang sakit ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Praise God. Yun po ang kanyang pagkakasabi sa kanyang mga alagad. Kaya matapos na si Lazaro ay mamatay, ay nagsimula na pong maglakbay si Jesus ng isang paglalakbay sa Betania patungo po sa tahanan ni Lazaro. Praise God. Ano pang saysay noon? 4 na araw na siyang nakalibing. Mga kapatid, ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya mapapansin po natin na ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga disipulo na si Lazarus ay patay na. Siya pa mismo ang nagsabi sa kanyang mga alagad. At sinabi lamang niya na ang kaibigan niya ay natutulog. Yung salitang ginamit niya ay natutulog. Pero doon po sa John 11 verse 11, anong sabi rito sa verse 11 ng 11? Ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Hallelujah! So dito, makikita po natin mga kapatid, sa labas ng Betania, ang kapatid na ni Lazaro na si Marta ay lumabas upang salubungin ang ating Panginoon. At alam nyo, ang sabi ni Marta sa kanya, kung nandito ka sana, ang aking kapatid ay hindi namatay. So sa makatwid, maliwanag po, napatay na po si Lazaro. So, ganon ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. Subalit, sumagot si Jesus sa pagtitiyak kay Marta na ang kanyang kapatid ay babangong muli. Ano ang tugon ni Marta? Alam kong siya ay babangong muli sa muling pagkabuhay sa huling araw. So, ganun ang kanyang paniniwala. Okay, babangon siya, but in the last days, sa pagkabuhay ng mga patay. Hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng Panginoon. Praise God. Kaya sa puntong ito, sinabi ni Jesus ang kanyang ikalimang pahayag. Sa puntong ito, dito niya binanggit ang sinabi niyang, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. At sinundan niya ito ng isang panawagan sa pananampalataya. Verse 25 ng 11, ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay namatay. At ang sino mang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Hallelujah. Nang sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na magulit at ang buhay, inaangkin niya na siya ang mapagkukunan ng parehong bagay. Walang muling pagkabuhay na hiwalay kay Kristo. At walang buhay na walang hanggan na hiwalay kay Kristo. Higit pa rito, si Jesus ay gumagawa din ng pahayag tungkol sa kanyang banal na likas na katangian. Gumagawa po siya ng higit pa sa pagbibigay buhay. Siya ang buhay at sa makatwid ang kamatayan ay walang pangwakas na kapangyarihan sa kanya. Ibinigay ni Jesus ang espiritual na buhay na ito sa mga nananalig at sumasampalataya sa kanya upang ibahagi nila ang kanyang tagumpay sa kamatayan. Anong sabi ng 1 John chapter 5 verse 11 and 12? At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, basta makatwid, ang lahat ng mananalig at sasampalataya kay Jesus ay makararanas ng muling pagkabuhay. Sapagkat ang pagkakaroon ng buhay na ibinigay ni Jesus ay imposible para sa kamatayan na sila ay talunin. Walang kapangyarihan na ang kamatayan sa mga nanalig at sumampalataya kay Jesus. Hindi na makapananaig sa atin ang kamatayan, mga kapatid. Yan ay malinaw na mababasa po natin sa unang Korinto 15, 53 hanggang 57. Ano pang sabi dito, mga kapatid? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan.
At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, referring to our body, praise God, physical body. At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan kung magkagayoy mangyayari ang wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon ang kamatayan ng iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. So nais ng nagdadalamhati na si Marta na dumating si Jesus sana ng mas maaga upang mapagaling niya ang kanyang kapatid. Subalit nang magsalita si Jesus ng pagkabuhay na mag-uli, ipinalagay. No, inakala ni Marta na nagsasalita siya tungkol sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Praise God. So sa ganito at parehong pahayag, isiniwalat ni Marta na isinasaalang-alang niya ang oras na hindi malulutos na balakid. Kung baga, dito makikita po natin na para bagang sinasabi ni Marta na huli na upang tulungan si Lazaro, lumipas na ang oras. Kaya ngayon, kailangan nating maghintay payagan ng mas maraming oras. So ipinakita ni Jesus na alinman sa kamatayan o oras ay hindi hadlang sa kanya. At mula sa labas ng libingan, si Jesus ay tumawag ng isang malakas na tinig at sinabi, Lazarus, lumabas ka. Ano pong nangyari sa verse 43 ng John chapter 11? Lumabas si Lazarus na nakabalot. The first ever mummies. Parang mummies. Praise God. Hallelujah. Balot ng kayong lino. Lumabas po siya. At ayon po sa mga nag-aaral at nagsasaliksik ng banal na salita ng Panginoon Diyos, kung nagkataong marami daw pong pangalang Lazaro ang nakalibing doon, ay lahat ng Lazaro ay babangon. Pero dahil yon ay eksklusibong libingan lamang ni Lazaro na ipinahiram ni Joseph ng Arimathea, siya lamang ang naroroon. Kaya siya ay bumangon, mga kapatid, siya ay nabuhay. Isang bagay ang pag-angkin na ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ngunit pinatunayan ni Jesus na sa pamamagitan ng pagbuhay kay Lazaro na 4 na araw na namatay. Dahil mayroon pong kaugalian ang mga Hudyo, mga kapatid. Meron silang mga nakagawian na idinedeklarang talagang clinically dead ang isang tao pag lumipas na po ang ganitong araw. Kaya si Jesus ay nagpalipas po ng 2 araw at 4 na araw bago dumating sa libingan. Upang sa gayon ay mapatunayan niyang hindi lamang nahimatay o hindi lamang kung baga ay nawalan saglit ng buhay si Lazaro, kundi siya ay clinically dead. Para nga sinabi ng Panginoon na ito ang magbibigay kaluwalhatian sa Diyos, ang kanyang kamatayan, ang kanyang sakit, upang sa gayon ay mapakita niya sa mga hindi nananalig at sumasampalataya na siya talaga ang pinagmumulan ng buhay. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Amen? Praise God. Kaya dito'y sinasabi na itong kamatayan ay pagtulog lamang. Sabi ng unang Tesalonica 4:13, ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya na siya mismo ang buhay, ni ang kamatayan ay mayroong kapangyarihan na nasa kanya. Sabi po dito, sapagkat siya ay nabubuhay tayo dahil siya ang buhay, mayroon tayong buhay na walang hanggan. So ang mga pahayag na ito ni Jesus na siya ay muling pagkabuhay at ang buhay ay nagbibigay ng isang makadiyos na pananaw sa maraming bagay na espiritual. Naniniwala si Marta na ang pagkabuhay na maguli ay isang kaganapan. Ipinakita sa kanya ni Jesus at sa atin na ang pagkabuhay na maguli ay isang persona. Ang kaalaman ni Marta sa buhay na walang hanggan ay isang abstract na ideya. Pinatunayan ni Jesus na ang kaalaman sa buhay na walang hanggan ay isang personal na ugnayan. Naisip ni Marta na ang tagumpay sa kamatayan ay inaasahan sa hinaharap, sa future. Kaya itinama siya ni Jesus, ipinapakita na ang tagumpay ay isang kasalukuyang katotohanan.
mga kapatid. This is sinasabi rito na ito po ay kasalukuyang katotohanan matapos ipakita ang kanyang sarili bilang pagkabuhay na maguli at buhay. Tinanong ni Jesus si Marta ng isang pinakamahalagang tanong sa kanyang buhay. Ang sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba dito? Ano ang sagot ni Marta? John 11:26. Sabi niya, oo, Panginoon. Naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na darating sa mundo. Praise God. Nawa, mga kapatid, ang mga kasagutang ito ni Marta ay maging kasagutan din ng bawat isa sa atin. Na tayo ay maniwala na si Jesus ang buhay at ang pagkabuhay na mag-uli. Kaya't manalig tayo, mga kapatid. Hindi dito magtatapos ang ating buhay. Dahil may buhay pagkatapos ng kamatayan. Ikaw at ako, kung tayo man ay mamamatay, muli tayong bubuhayin ng Diyos upang matamasa natin ang buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat si Jesus ang pagkabuhay at ang buhay, sinabi nga ni Pablo, mga kapatid, na kung ang mga patay ay hindi muling bubuhayin, tayo na ang pinakakawawang nilalang sa mundong ito. Ano ang sabi ng unang Korinto 15, talatang 14 at 19? At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Bakit pa tayo magsasayang ng oras, mga kapatid? Bakit pa ako magpapagal ng kasasalita dito kung ang tao, pag namatay, ay hindi muling bubuhayin? Abay, uwian na. Tigil na natin ito kung walang ganong mangyayari, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Ang sabi rito, walang kabuluhan ang ipinangangaral ko kung hindi muling bubuhayin ng mga patay. Ano sabi ng talatang 15? Oo, at kami nasusumpungan mga saksing bulan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinaksihan tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling bubuhayin. Talatang 16, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. See? Kawawa naman tayo. Wala na tayong pagkakaiba sa mga hayop na namamatay kung hindi tayo muling bubuhayin, mga kapatid. But, sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Kaya wag po kayong mag-alala. Wag po kayong malungkot kung meron man tayong mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Kapatid, muli natin silang makakasama. Magkakaroon tayo ng great grand reunion. Mamatay man tayo sa COVID-19, kapatid, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Dahil muli tayong bubuhayin. Upang sa gayon ay makapiling ang ating Diyos na lumikha sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Kaya nga, ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan. Yan ay pinaghahandaan. Praise God! Dahil lahat naman tayo ay diyan pupunta. Una-una lang yan, mga kapatid. Praise God, purihin ang Diyos. Kaya, manalig tayo. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Kaya ngayong umaga, kapatid, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Sa anumang kinatatakutan mo tungkol sa kamatayan, kapatid, yan ay isang panandaliang pagkahiwalay lamang sa ating mga mahal sa buhay. Darating ang isang dakilang panahon na muli
si nanay, si tatay, si ate, si kuya na nawalay sa atin physically, muli makakasama natin sila. Kaya nga di ba sinasabi ng Panginoon, mag-aliwan kayo sa mga salitang ito. Praise God. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Ha? Praise God. Sa presensya na'y laging hindi ka na Alright, good morning po kay Sister Zenny Ilyescas at kay Brother Ray Ilyescas. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. At gayon na rin po kay Sister Lynn Kalinawan Primero at kay Sam Andre Primero. Praise God. Good morning din po kay Sister Levy Rafael at Brother Ruel Rafael. At gayon na rin sa inyong apo na si Eris at ang kanyang mga magulang na sina Kit at Erwin. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Mario Vergara. Good morning Brother Mario at sa iyong buong sambahayan ha. And from Pandi, Bulacan, binabati rin natin na isang mapagpalang umaga Sister Rose Abila at ang kanyang mga magulang na sina Kuya Rolly at gayon din ang kanyang mga kapatid na sina Ruby at Apple. Praise God, hallelujah. At mula naman po sa Tarlac, banabati natin na isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Ana Bulaag. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Ana, at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Ha? At ganoon din po kay Sister Apple Pinsan Magana at Brother John Magana ng Florida, US of A. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa at gayon din sa inyong mga anak na nasa Pilipinas. At ganoon din kay Nanay Linda Mendriquez sa kanyang kapatid at sa kanyang kasambahay. Ha? Alright, praise God. Tungo naman po tayo sa pang-anim na katagang sinabi ng ating Panginoon. Ano po yung pang-anim? At ito'y alam na alam ng marami sa atin. Ha? Mula po sa aklat ng 1 pa rin, ha? John 14 verse 6. Anong sabi niya? I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Praise God. Hallelujah. Sa huling gabi ng kanyang pagkakanulo at kamatayan, ay inihanda ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa mga susunod na araw. Sa loob ng higit sa 3 taon, ang mga sumusunod kay Jesus at natuto mula sa kanyang katuruan at halimbawa, inilagay nila ang kanilang pag-asa sa kanya bilang kanilang Mesiyas, ang ipinangakong tagapagligtas. Ngunit hindi pa rin nila maintindihan kung paano niya gagampanan ang pagliligtas na yon. Dahil matapos ang huling hapunan, nagsimulang magsalita sa Jesus tungkol sa kanyang pag-alis. Praise God, na humantong sa mga katanungan mula sa kanyang mga alagad. Ano po ang tinanong ng kanyang mga alagad? Ang sabi po rito, dahil ang Panginoon, sa talatang 33, kabanatang 13, sinabi ni Jesus sa kanila, ito po ang tanong, ang sabi ng Panginoon sa kanila, mga anak ko, makakasama ko pa kayo ng kaunti pa. Hahanapin ninyo ako at tulad ng sinabi ko sa mga Hudyo ay sinasabi ko rin sa inyo ngayon, kung saan ako pupunta ay hindi kayo makapupunta. So ito po ang nag-udyok kay Peter na tanungin siya kung saan siya pupunta doon po sa verse 36. Si Pedro at ang iba pa ay hindi naiintindihan na si Jesus ay nagsasalita ng kanyang kamatayan at pag-akyat sa langit. Kaya ang tugon ni Jesus, kung saan ako pupunta ay hindi kayo maaring sumunod ngayon. Ngunit sa paglaon ay makasusunod din kayo. So hindi pa rin maintindihan ni Pedro at ipinahayag na susundan niya si Jesus saan man at ibibigay pa ang kanyang buhay kung kinakailangan. Habang matyaga na nagpapatuloy si Jesus sa pagtuturo sa kanyang mga disipulo, nagsimula siyang magsalita ng mas malinaw tungkol sa langit na naglalarawan sa lugar na inihanda niya para sa kanila. Ito na po, para hindi na sila maglumihanan at maging maliwanag po, mga kapatid. Praise God. Anong sabi niya sa talatang 2 at 3 ng 1:14? John 14 verse 2 and 3. Eto na, nilinaw na niya. Sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan.
Kundi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo man ay dumuon. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Brother Bob, Via Verita Vita, the way, the truth, and the life. Yung Latin yan, Latin. Praise God. Via Verita Vita. Hallelujah. So, pagkatapos sinabi ni Jesus, sa talatang 4, alam nyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. So sa pagsasalita para sa iba, sinabi ni Tomas na hindi nila alam kung saan. Kung saan siya pupunta, kung paano nila malalaman, kung paano siya susundan doon. At ito ay bilang sagot sa katanungan ito, binigkas ni Jesus ang isa sa 7 tanyag na pahayag na ako. Anong sabi niya? I am the way, the truth, and the life. Doon niya binanggit, mga kapatid. Doon niya niliwanag, na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Bilang katugunan sa tanong ni Thomas. Yung ako sa wikang Grego ay isang matinding paraan ng pag-uugnay sa kanyang sarili na maihahalin tulad ito sa pagsabing ako mismo at ako lang. Ako mismo o ako lang. Tandaan po natin, sa Ebanghelyo, maraming iba pang beses na binanggit ni Jesus ang salitang ito. Mga kapatid, sa Mateo 22:32 ay binanggit ni Jesus ang Exodus chapter 3 verse 6 kung saan ang Diyos ay gumamit ng parehong masinsinang salita ng ibig sabihin ako. Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Praise God. Sa Kabanatang 8:58 ng 1, anong sabi niya? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, bago pa si Abraham ay ako na. Ako na. Malinaw na naiintindihan ng mga Hudyo na tinatawag ni Jesus ang kanyang Diyos dahil kumuha sila ng mga bato upang batuhin siya dahil sa paggawa ng kalapastanganan sa pagpapantay sa kanyang sarili sa Diyos. At sa Mateo 28:20, habang binibigyan ni Jesus ng dakilang komisyon, binigyan din niya ito sa pagsasabing, palagi akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Hallelujah! At higit sa lahat, makikita po ninyo mga kapatid sa John chapter 18 verse 4-6, nung binanggit ni Jesus na ako nga, tignan ninyo yung kapangyarihan dumating doon Sabi nga niya, nung hinahanap siya ng mga sundalo, ay dumating ang mga sundalong hinahanap si Jesus doon sa halamanan ng Getsemani, doon sa hardin ng gabi bago siya ipinako sa krus. At sinabi niya sa kanila, ako nga siya na hinahanap nyo. Ano pang nangyari? Dahil sa salitang ito na napakalakas, ang mga sundalo ay nagbagsakan po sa lupa nung binanggit niya ang ako nga siya. Hallelujah! Ang mga salitang ito ay sumasalamin sa mismong pangalan ng Diyos sa Hebreo, Yahweh, na nangangahulugang maging o ang umiiral na sarili. Ito ang pangalan ng kapangyarihan at otoridad at inangkin ito ni Jesus bilang kanya. Kaya sinabi niya, ako ang daan. Ang daan, ginamit ni Jesus ang tiyak na artikulo upang makilala ang kanya bilang nag-iisang daan. Walang ibang daan, mga kapatid. Walang bagong daan, walang dating daan, iisa lang ang daan. At iyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang daan ay isang landas o ruta at ang mga alagad ay nagpahayag ng kanilang pagkalito tungkol sa kung saan siya pupunta at kung paano sila makasusunod. Tulad ng sinabi niya sa kanila mula sa simula, muling sinabi sa kanila ni Jesus at sa atin na sumunod kayo sa akin. Walang ibang landas patungo sa langit. Walang ibang daan patungo sa Ama. So inulit ni Pedro ang katotohanan ito sa paglaon ng mga taon sa mga pinuno sa Jerusalem na sinasabi niya ang tungkol kay Jesus sa Acts chapter 4 verse 12, di ba? Na walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas, kundi kay Jesus lamang.
ang eksklusibong likas na katangian na tanging landas patungo sa kaligtasan ay ipinahayag sa mga salitang, "Ako ang daan." Siya ang daan ng kaligtasan. Siya ang daan ng kagalingan. Siya ang daan ng kapayapaan. Ang daan ng kagalingan, ang daan ng pagpapala. Walang ibang daan, mga kapatid. Iisa lang ang daan na itinuturo sa atin, at iyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi niya? Ako ang daan, ang buhay, at ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen? Via Verita Vita. Hallelujah! Sa problema ay humaharap para bang wala itong katapusan. Alright, good morning from Valenzuela. Binabati natin na isang mapagpalang umaga ang ating kapwa Pastor Tony Rodeo. Hallelujah. Ganon din ang iyong may bahay na si Sister Rosa at sa iyong mga anak. Ano ba sinabi niya? Ang katotohanan, ako ang katotohanan. Muli, ginamit ni Jesus ang tiyak na salita upang binigyang diin ang kanyang sarili bilang nag-iisang katotohanan. Anong sabi ng aklat ng mga awit 119, talata 142, ang iyong batas ay ang katotohanan. Praise God. At sa bundok, sa Sermon of the Mount, pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig ng maraming mga punto ng batas. Pagkatapos ay sinabi niya, ngunit sinasabi ko sa iyo, praise God, sabi rito sa Mateo 5, mababasa ninyo sa talatang 22, 28, 32, 34, 39 hanggang 44, doon ay mababasa natin na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa batas ng Diyos bilang may kapangyarihan ng pamantayan ng katuwiran. Hallelujah! Praise God! At sa katunayan, mga kapatid, sinabi ni Jesus na siya ay dumating upang tuparin ang batas at ang mga propeta. Si Jesus bilang ang nagkatawang taong salita ng Diyos. Dahil sinabi po ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Siya ang mapagkukunan ng lahat ng katotohanan. Walang kasinungalingan sa Kanya. Siya lamang ang katotohanan. Kapatid, kung naghahanap ka ng katotohanan, kay Jesus mo lang matatagpuan ng katotohanan. At kapag ka nakita mo at nakilala mo ang katotohanan ng sinabi po ng banal na kasulatan, you shall know the truth, and the truth will set you free. Knowing of the truth, not the truth itself, but knowing of the truth will, sabi rito, palalayain ka. Makalalaya ka, kapatid. Ngayong umaga, walang ibang katotohanan maliban sa ating Panginoong Hesus. Siya lang ang nag-iisang katotohanan. Kung nais mo maging malaya, kapatid, sa lahat ng mga gawa masama, sa lahat ng bisyo, sa lahat ng sakit at karamdaman, sa sumpa ng kahirapan, kilalanin mo ang katotohanan upang sa gayon makalaya ka. At nag-iisa lamang ang katotohanan umiiral sa mundong ito. At yan ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang katotohanan. Amen? Praise God. At anong sabi? Ako ang buhay. Kasasabi pa lang ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang parating na kamatayan. At ngayon ay inaangkin niya na siya ang mapagkukunan ng lahat ng buhay. He is the source of life. Kapatid, hallelujah. Praise God, ipinahayag ni Jesus na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa at pagkatapos ay ibabalik ito muli. So dito ay binabanggit niya ang kanyang authority sa buhay at kamatayan na ipinagkaloob sa kanya ng Amang nasa langit. Sabi rito sa John 14 verse 19, nagbigay siya ng pangako na dahil nabubuhay ako, ikaw din ay mabubuhay. Ang paglaya na kanyang ibibigay ay hindi isang pampolitika o panglipunang paglaya na hinangad ng karamihang mga Hudyo, ngunit isang tunay na paglaya mula sa isang buhay na pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan sa isang buhay ng kalayaan sa walang hanggan. So sa mga salitang ito, idineklara ni Jesus ang kanyang sarili na dakilang ako.
the great I am, ang tanging landas patungo sa langit, ang tanging tunay na sukat ng katuwiran at ang mapagkukunan ng kapwa pisikal at espiritual na buhay. Siya ay nagtaguyod ng kanyang pag-angkin bilang tunay na Diyos ng paglikha, ang Panginoon na pinagpala si Abraham at ang banal na nananahan sa kawalang hanggan. Kaya paano natin susundan siya ngayon? Praise God. Katulad ng paraang ginawa ng mga alagad. Narinig nila ang salita ni Jesus at pinaniniwalaan nila. Kinuha nila ang kanyang mga salita at sinunod nila. Inamin nila ang kanilang mga kasalanan kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Diyos. Naniwala silang namatay siya, praise God, upang kunin ang parusa ng kanilang mga kasalanan at bumangon mula sa mga patay upang bigyan sila ng bagong buhay. Sinundan nila ang kanyang halimbawa at nag-utos na sabihin sa iba ang katotohanan tungkol sa kasalanan, katuwiran at paghukom. Kaya kapag sinundan natin siya sa daan, masisiguro nating susunod tayo sa kanya hanggang langit. Amen po ba, mga kapatid? I am the way, the truth, and the life. Ang isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lukin. Praise God! Ngayon, panghuli, pampito na I am. Hallelujah! Number 7, John 15. Ano sinabi niya sa verse 1 ng John 15 bilang panghuling ako? Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Ito ang huling katagang ako na idineklara ni Jesus na natanging naitala sa aklat ni Juan. Ito ang mga pahayag na tumuturo sa kanyang natatanging banal na pagkakakilanlan at layunin. Sinabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Ito'y binigkas at sinabi niya sa kanyang malalapit na kaibigan na nagtitipon sa kapaligiran niya. Maikling panahon na lamang bago siya ipagkanulo ni Judas. At sa katunayan, mga kapatid, umalis na si Judas upang gawin ang kanyang kasumpa-sumpang gagawin. No, sa John 13 verse 30. Praise God. Gagawin niya na ang pagkakanulo sa ating Panginoon kahit inihanda ni Jesus ang kanyang 11 alagad na naiwan para sa kanyang nabibinbin na pagpako sa krus. Sa kanyang pagkabuhay na maguli at ang kanyang kasunod na pag-alis papuntang langit, sinabi niya sa kanila na iiwan niya sila. Iiwan. Praise God. Aalis na ang ating Panginoon. So, alam niyo naman po kung paanong naguguluhan magulo ang kanilang nararamdaman. Nagulumihanan sila. Praise God. Dahil binigyan niya sila ng isang talinhagang ito ng puno ng ubas bilang isa sa kanyang mga paraan ng paghimok at pagpapalakas sa kanyang mga alagad na maiiwan sa mga oras na yon. Nais ni Jesus na ang kanyang mga disipulo hindi lamang ang 11, ngunit sa lahat ng oras na malaman na hindi niya sila iiwan. Bagamat, mga kapatid, hallelujah, na mawawala at aalis ang Panginoon, na hindi na nila makakasama ang kanyang pisikal na presensya, ang kanyang lakas na pamumuhay, ang kanyang espiritual na katotohanan ay magpapatuloy na magbibigay ng sustansya at pananatilihin ng mga ito tulad ng mga ugat at puno ng ubas na gumagawa ng enerhiya na nagbibigay ng sustansya at nagpapanatili sa mga sanga nito habang lumalaki ang kanilang mga prutas. Nais ni Jesus na malaman natin na kahit hindi na natin siya nakikita, malapit tayo sa Kanya tulad ng mga sanga ng puno ng ubas na konektado sa bawat sanga nito. Praise God. Hallelujah. Ang ating pong praise God na sinasabi po rito, mga kapatid, na pagnanais na makilala at mahalin si Jesus at ang lakas ng paglilingkod sa Kanya ay patuloy na dumaloy sa lahat sa pamamagitan natin hanggat nananatili tayo sa Kanya. Praise God. Hallelujah. So sa pagpapatuloy ni Jesus na alisin ang anumang hindi pagkakaunawan tungkol sa kung ano ang ibig niyang sabihin,
Sinabi niya na walang sanga na maaring mabuhay ng mag-isa, na pabayaang makagawa ng mga daon at prutas ng mag-isa. At kapag naputol na mula sa puno ng kahoy ang isang sanga ay patay na. So tulad ng mga sanga ng ubas na umaasa na nakakabit sa puno ng kahoy kung saan siya tumatanggap sila ng lakas upang mamunga, ang mga alagad ni Jesus, tayo, ikaw at ako, ay nakasalalay sa pagiging konektado sa Kanya para sa ating espiritual na buhay at kakayahang maglingkod sa Kanya ng epektibo. Kapatid, ang prutas na ginawa natin ay ang banal na espiritu. Prutas ng banal na espiritu, the fruit of the Holy Spirit. Ano po ito? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabutihan, kabaitan, kahinahunahan, katapatan at pagpipigil sa sarili. Mababasa natin yan sa aklat ng Galatia 5:22 hanggang 23. At ang ating mapagkukunan ng buhay at espiritual na prutas ay wala sa ating sarili. Praise God, ito ay nasa labas natin kay Kristo Jesus. Maari tayong mabuhay. Maari tayong mabuhay ng wasto, maari tayong mabuhay ng mabisang maglingkod sa Kanya kung kung tayo'y nakakonektado sa Kanya, kung tayo konektado sa Kanya sa isang relasyon ng pananampalataya at pag-ibig. Hallelujah! Amen? Kaya nga binanggit ng ating Panginoon, binigyan din ni Jesus ang Kanyang punto sa pamamagitan ng pagsabing, maliban sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay tayo sa Kanya. Kaya binanggit ni Jesus, I am the true vine. Huwag kayong hihiwalay. Huwag kayong aalis sa tabi ko. Praise God. Kaya umaasa tayo kay Jesus para sa lahat. Sa lahat ng bagay na nagsisimula sa ating buhay. Sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at gumagalaw at nagkakaroon ng ating pagkatao. Diba? Yan ang malinaw na sinabi ng Acts 17 verse 28. In Him we live and move and have our being. Kanta nga yan eh. Anong sabi ng kanta? In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Make a joyful noise. Yan po ang awit. Praise God. Na sa Kanya tayo ay nabubuhay, kumikilos, gumagalaw, at nagkakaroon ng ating pagkatao. At kasama ng ating pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan niya. So walang sino man ang maaring maglingkod ng epektibo sa Diyos kung siya ay hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil si Jesus lamang ang ating koneksyon sa Diyos na nagbibigay buhay at nagbubunga sa atin ng isang mabungang buhay ng katuwiran at paglilingkod. Kapatid, praise God. He is the true vine. Tayo ang sanga na nakakabit sa Kanya. Kaya't bilang tunay na puno si Jesus lamang ang pinanggagalingan ng ating lakas. Amen? Siya lang, walang iba. Tulad ng mga sanga, mga kapatid, saan nagmumula ang kanilang bunga? Kaya sila nagbubunga. Nakakabit sila sa pinaka-vine, sa pinakapuno. Once na pinutol mo ang sanga, mawawala na ng buhay yan. Pag hiniwalay mo na yan sa pinakapuno, wala nang silbi, igagatong na lang yan. Kaya sinasabi rito, si Jesus ang puno, tayo ang sanga, at sa Kanya nagmumula ang ating lakas. Siya ang source ng iyong strength. That is why in Philippians chapter 4 verse 13, Paul said that my God shall supply that I can do all things. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat dahil kay Kristo na siyang puno, na siyang tunay na puno na nagbibigay sa akin ng lakas. Hallelujah. Praise the Lord.
Yes. Kaya nga, hindi ka ba nagtataka, kapatid, sa iyong buhay ngayon, na kahit sa gitna ng krisis at pandemya, sa loob ng humigit magdadalawang taon na, ay naroroon pa rin tayo at malalakas pa rin tayo? Bakit po? Bakit po? Dahil nakakabit tayo sa tunay na puno. Amen? Nakakabit ka sa tunay na puno. Kaya patuloy kang binibigyan ng kalakasan ng Panginoon Diyos. Hindi ka nangihina, hindi ka nang lulupaypay. Kaya dahil bilang siya ay tunay na puno, hindi tayo nalalanta habang nakakabit sa Kanya. Amen? Hindi ka nalalanta, ibig sabihin hindi ka nanghihimagod, hindi ka, sinasabi rito na hindi ka napapagod na maglingkod sa Kanya, hindi ka nanghihina sa mga problemang pinagdadaanan mo, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi ka nanghihina dahil ikaw ay isang sanga na nakakabit sa tunay na puno na nagbibigay sa iyo ng lakas para wag bumigay. Hallelujah! Amen! Amen po ba? Hallelujah! At siya'y bilang isang tunay na puno, pangatlo mga kapatid, ay patuloy na tayo'y sumasagana sa pagbunga. Dahil hanggang ngayon nakakabit ka pa sa Kanya, bumubunga ka pa, nagiging mabunga ka. Amen! Mabunga! Hindi ho mabunganga. Ha? Praise God! Dahil yung mga hindi nakakabit kay Jesus, mabunganga lang yan. Wala nang ginawa kundi magreklamo. Pero ang tunay na nakakabit kay Jesus bilang puno, tuloy-tuloy ang kanyang pagbunga. Amen? Hallelujah! That is why Jesus said, I am the true vine. Huwag kayong, sinasabi dito, huwag na huwag tayong aalis sa Kanya. Manatili lang tayong konektado sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga sinasabi po ng aklat ng mga awit, kung inyo pong mababasa doon po sa kabanatang 1, praise God, na binabanggit dito tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na nakakabit sa tunay na puno. Ha? Na ang sabi po rito ay katulad siya ng isang puno na natanim sa gitna ng batisan, na namumunga palagi sa kanyang kapanahunan. Praise God, hindi siya, kumbaga sabi rito, hindi siya nalalanta. Hindi nalalanta. Bagkos siya po ay patuloy na nagbubunga. Kumbaga, sabi ron, his leaves are not withered. Praise God. Yung bang ang dahon ay hindi po siya naninilaw, kundi ito ay laging sariwa at berde. At ang sabi ng aklat ng mga awit, kabanatang 1, ay siya ay namumunga sa kapanahon at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, nawa naintindihan po natin, mga kapatid, ang mga salitang ito ng ating Panginoon tungkol sa kanyang kapahayagan that I am, the 7 I am of Jesus. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection of the life. I am the truth. I am the way, the truth, and the life. And I am the true vine. Pagpalain po ng Diyos ang ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita ngayong umagang ito. Amen. Hallelujah.
Naramdaman ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos ng Alright, bueno, tayo po'y dadako na po sa ating pong mga prayer request. Pwede na po kayo magpadala ng inyong mga kahilingan at ating po itong isasama po sa ating pong mga panalangin. At salamat sa Diyos sa kabuuan po ng ating pong mensahe na praise God na ating pong napag-aralan at nawa po ay patuloy itong nakaragdag ng kaalaman at karunungan sa inyo ngayong umagang ito. So, sama natin sa panalangin ng ating mga kapatid, Sister Liza Nielsen de la Torre, na magkaroon siya ng wisdom at patuloy na pagpalain ng trabaho ng Panginoon Diyos. At ganoon din po si Beans and M. Magana sa kanila pong bagong bukas na kabuhayan. No? At Lidna Menrique Magana, Nenita Menrique, Frances Painsan and family, John and Apple Magana and family, Go and Retago family, Nora Vista Antay, Lani Liwag. Sama natin sa panalangin ng ating mga kapatid na ito. Praise God. At gayon din po si Jose Cascante Santiago Jr. Sama natin sa panalangin. At Becky Garcia, praise God, Estela Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, Ronald Ignacio, Marilyn Estonacto Coaster, Israel and Marilu Quinto and family, Brother Gilbert and Sister Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Caligdan and family, Edson and Chiqui Nadia Zobrepenia family, Leo and Marian Santos and family, IB Diaz, Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, Jun Soribio and family, Ruby Rose, para po sa kanyang medical at eye test. Ganun din po si Marvin and May Soribio and family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe and family, Riz Sanchez, at ganun din si Mary Grace Sumido, Enriquez and family. At ang mga kapatid natin, ang mga nagdadalang tao, praise God, sina Rayana de los Reyes, Rosel Domingo, Chia Gonzalez and Rochelle Painsan Robles. Diosdada Rosete para sa kanyang eye operation. Ganun din si Helen Lopez and family, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, Remy Ropino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda Angela Arian and Rodel Costales, Rowena Morgan Connor and Red Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Livjon Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yusong Lourdes Tambimbe Soribio, Flor de Lisa and Reynaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Sister Lilibet and Brother Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, George Chodoro, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba, Nanay Leti, Ignacio, Nanay Esther Pagtakan, and Nanay Lourdes Sanggalang. Praise God. Sama rin natin itong mga kabuhayan, mga negosyo ng ating mga kapatid. Ang Balay Durano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Bling, OC Chamson Diagnostic Clinic, Iskayok GPS, Reblick Internet Services, Mobile Device Integrate GPS Services, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural firm ni Architect Leo, Accounting firm ni Sister Lily, at ganun din ang car rental services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Pa, Sophie's Boutique, House rental ni Nanay Letty, Sister Lori, Sister Lorna, and Sister Remy. Ganun din, sama natin ang water refilling station and restaurant para po sa pamilya ng mga Cortez. Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. So dudulog po tayo at lalapit po sa ating Panginoon Diyos. Yes, Lord, truly that in your name there is healing, there is answer to our prayer, and there is miracle, Lord, in your name. Kaya ngayong umagang ito, Diyos, kami ay nananalig at sumasampalataya na ngayong oras na ito, Diyos, ay patuloy po naming inaangkin
ang katugunan at kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin. Idinadalangin ko po, Ama, ang trabaho ng aming kapatid at ang kanyang kabuhayan online ni Sister Apple Painsan Magana, Panginoon Diyos, na ito po, O Diyos, ay iyong pagpalain. Patuloy, O Diyos, na pagtagumpayin ang kanilang trabaho at ang kanilang kabuhayan. Diyos, dalangin ko rin po, Ama, ang water refilling station and restaurant ng Cortez family. Patuloy po ninyo itong pagtagumpayin. Idinadalangin ko rin po ang mga kahilingan ng aking mga kapatid na may mga suliranin sa kanilang mga kalusugan. Ngayong umagang ito, ikaw ang aming Diyos ng himala. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw lamang ang tanging daan, Panginoon, sa lahat ng aming mga hinahangad sa aming buhay. Ikaw lamang ang tanging daan upang ang aming panalangin ay makarating sa aming Ama na nasa langit. Kaya't ngayong umagang ito, Diyos, idinadalangin ko po sa iyo na igawad po ninyo ang iyong mahimalang pagkilos sa lahat ng aking mga kapatid na may pinagdadaan ng kabigatan sa kanilang mga kalusugan. Maaring sila ngayon ay nakikipagdigma sa COVID. O God, tulungan po ninyo silang mapagtagumpayan ang COVID-19 na ito, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, balutin niyo po sila ng iyong makapangyarihang dugo. Hayaan po ninyo, O Diyos, na magsilbing baksin ang iyong dugo sa lahat ng mayroong mga COVID-19 at sa lahat ng mga anak mo na nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan, na ang COVID-19 na ito ay walang kapangyarihan sa buhay ng mga anak mo na nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Diyos, sinasaway ko rin po ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, cancer man yan, sakit sa puso, sakit sa kidney, creatinine problem, diabetes, gout, arthritis, Lord, anumang klase at anumang uri, mga sugat sa kanilang mga katawan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko ang kagalingan sapagkat sa iyong mga latay ang lahat ng mga sakit at karamdaman ay pawang nagsigaling. Kaya't ngayong umagang ito, Diyos, nananalig at sumasampalataya po kami na ang himala mo ay dumadaloy sa kanila sa mga oras pong ito. At kaya ikaw, kapatid, ngayong umagang ito, angkinin mo na sa mga sandaling ito ay dumadaloy ang himala at kapangyarihan ng Diyos sa iyong kalusugan sa pangalan ni Jesus. Pinapawi niya ngayong umagang ito ang iyong sakit at karamdaman at ikaw ay pinagagaling ngayong oras na ito. Pasalamatan mo siya, angkinin mo ang kagalingan, kapatid. Hallelujah. Yan ang sinasabi sa iyo ng Panginoon Diyos, anak. Ngayong umagang ito, manalig ka sapagkat ikaw ay pinagagaling ko. Yan ang kanyang sinasabi sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa kaganapan at katugunan at kasagutan ng aming mga panalangin. Ngayong umagang ito, Diyos, pagpalain ninyo, maging sila na mga nagdaraos ng kanilang karawan at anibersaryo, marami pang taon ang iyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon Diyos. Ang aking mga kapatid na mayroong mga nilalakad na mga transaksyon, mga dokumento, Lord, ano man ang mga dokumentong ito, patungkol man ito sa lupa, patungkol man ito sa mga kabuhayan, patungkol man ito sa mga petisyon, Panginoon Diyos, O God, alisin po ninyo ang lahat ng hadlang at balakid, nawa ay maging matagumpay ang mga dokumentong ito, pagpahiran ninyo ng iyong banal na kapangyarihan, Panginoon Diyos, at hayaan ninyo, Ama, na magtagumpay ang lahat ng mithiin at pangarap nila sa kanilang buhay. Salamat po, Diyos, ipagkaloob niyo sa kanila ang karunungan at kaalaman, Lord, na kanilang magagamit upang magtagumpay ang anumang mga transaksyon at dokumento na kanilang mga ginagawa, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, ngayong umagang ito. Pagpalain ninyo maging ang mga kabuhayan ng mga negosyo ng aking mga kapatid, naway patuloy na umunlad at lumago at yumabong ang mga kabuhayang ito na patuloy na nagbibigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong kaharian. Salamat po, Ama. Pagpalain ninyo ang aking may bahay, ang aking asawa na nagtatrabaho araw-araw, O God, sa kabila ng mga mataas na kaso ng COVID, Panginoon Diyos, sa Amerika, ay patuloy mo po siyang iniingatan at patuloy na inilalayo sa tiyak na kapahamakan. Maging ang mga in-laws ko, Panginoon, na nagtatrabaho sa mga ospital, salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa kanilang mga buhay.
Salamat po, Ama, ngayong umaga sapagkat ngayong araw na ito ay nakatitiyak at nakasisiguro na kami ay iyong pinagaling, pinagpala at patuloy na kinatagpo sa lahat ng aming mga panalangin. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sa kuigaru anatano na maige Florida. Glory to God, hallelujah. Isip di malaman ang gagawin. Alright, praise the Lord. Purihin ang Diyos sa isang linggo na naman po nating gawain na kung saan tayo po muli ay nagtagumpay. Praise God, muli natapos po natin ang ating serye ng ating pong pag-aaral na ito. Salamat sa kaalaman at karunungang ipinagkaloob sa atin na ating Panginoong Diyos. You're welcome po, Sister Grace Painsan ng Baras, Rizal. Good morning po kay Sister Ana Bulaag. Praise God, purihin ang Diyos. At ganun din po, isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na ngayon po ay nakasama at nakapiling po natin. Praise God sa ating pong patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Huwag po ninyong kalilimutan bukas mga kapatid ang ating pong programang awit, panalangin at pasasalamat. Featured artist natin ay si Pastor Butch Charbet at ang kanyang mga classic song. Salamat po sa nagpapadala ng kanilang mga ayuda sa lingkod ng Diyos at sa inyong tulong para po sa ating church. At wag po ninyong kalilimutan sa unang linggo ng June, first week of June, meron na po tayong face-to-face service. Balik na po tayo sa ating church sa unang linggo ng June. Sa karamdaman at sa darating na last week of June, magkakaroon po tayo ng mid-year Thanksgiving celebration of praise sa huling linggo ng June. Praise God, magkakaroon tayo, pasalamatan natin, magpapasalamat tayo sa Diyos sa kabila ng maraming hindi magagandang nangyari sa buhay po natin sa taong ito. Praise God, patuloy pa rin nating bigyan ng papuri at pasasalamat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya maghanda na po ang mga musikero, ang music ministry para sa celebration of praise sa last week of June. Shukran Habibi, Sarang Hamida, Brother Lloyd. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pero sa darating pong linggo, mga kapatid, ay dito pa rin po tayo ang huling online worship service po natin sa darating na linggo. Hallelujah. Sama-sama pa rin po tayo, Praise God, sa online worship service natin sa darating na linggo. Alright, good morning kay Sister Lily Pangilinan at Brother Albic Pangilinan. Gayon din po sa inyong mga anak na sina Alem at Jeremy. You're welcome, Sister Apple. Hallelujah. Pwede na po yata tayo bukas. Pwede na tayong mag-Bible study. Kahit papano po ay medyo okay na po yung aking paa. Praise God. Siguro naman po ay maisusuot ko na ng sapatos ito. Welcome, Sister Alice. Dalaygo ng Diyos. Dalaygo ng Diyos. You're welcome, Sister Mems.
Bueno, sa himig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod na Pastor Tony Rodeo. Itong inyong nakapiling at nakasama sa oras na ito si Pastor Manny A. Dalena na palaging sa inyo yung nagsasabi, paghiriin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buong sambahayan at panatilihin ang kanyang pagliligtas na laging sa atin ay gagabay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Huwag magatubiling lumapit palagi sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ng awat tabag sa panahong kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. To God be all the glory. God bless us all. Alright, shoutout po kay Alip Miki Yabas at sa iyong buong pamilya ha. Praise God. Purihin ang Panginoon Diyos. Ganun din na po kay Brother Michael Sigwa. Salamat sa inyong pag-share ng ating gawain ha. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang iyong buong pamilya, Brother Michael, ang sawat ang iyong mga anak at ganun na rin po kay Nanay Esther Pagtakhan. At ganun din po kay Sister Karin Cabigas ng Green Valley, Cavite. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid na Karin Cabigas. Kumusta na kay Peter at kay Zandy at sa iyong mga apo. Ay walang forever sa kahirapan ay walang forever.